volume of a cone pa rin tayo. Pero this time, ang hahanapin na natin ay yung height ng volume at yung magiging given natin ay radius na 5 meters at ang volume na 300 cubic meters. So ito yung given, volume is equal to 300 cubic meters at ang radius natin ay 5 meters. So i-substitute lang natin sila sa formula. So yung volume natin ay 300. So yan ay magiging 300 yan. And of course, kopyahan lang muna natin yung pi. So ang value ng pi ay 3.1416 yung gagamitin. And then yung radius natin ay 5. So meron tayong 5 square. At syempre yung height, yun yung nawawala. Copy yung 3. Ayan. Okay, so pwede natin itong i-cross multiply. So 3 times 300 and 5 squared times height. Yung denominator ng whole number ay 1. Okay. So, yes, let's cross multiply. So, 3 times 300. So, meron tayo dito ang 900. And then, 1 times pi, 5 squared height. So, ganun pa rin kasi 1 lang naman. 5. So, diretso na natin i-solve to. Yung 5 square is equal to 5 times 5 equals 25. Ayan. 25 times height. So, bring down natin yung 900. So, ngayon, i-multiply na natin yung pi times 25 times height. So, gumamit na tayo ng calculator. So, yun. Pi times 25. So, ang sagot ay 78 point. So, kunin natin dito hanggang sa 10, 100,000, 10,000s. 78.5398. 78.5398. And then, times height. Ayun. So, para makuha natin yung height, i-divide natin both sides. Ayan. By, ayun. 78.5389. Ayan. So, both sides dito rin. 78.5398 pala yun, no? Check natin. Yes, 98. So, dito ay 9 and 8. Okay, so cancel na to. Sulat natin dito yung sagot. The height of the cone is equal to, so gamitan natin ang calculator. So 900 divided by 78.5398. So 5398 is equal to 11 point, so 46. Yeah. So yung height ay 11.46 meters. Okay, so ganun lang ang tamang pagkuha ng height ng cone. Ang given ay volume at ang radius. Yan, ayusin natin ito. So our height is 11.46.